talagang obvious talaga, malinaw pa, crystal clear na nagsisinungaling ito na dinidepensa niya, kumbaga nilalabas niya sa picture si Speaker Tambaloslos at saka si Zaldico na marami nang nakulimbat sa pera ng bayan. Hi, magandang araw Pilipinas sa lahat ng mga palangga all over the world. Welcome to Boljak TV, Maharlika Network, Boljakan, at kung saan-saan pa nating mga channel. Alright? Ayun, talaga naman kompleto ang ating barkada today. So, paki-share na natin. But bago ang mga eksena, I would like to promote the SendWave app. Libre ang padala papuntang Pilipinas. Ayan, gamitin nyo lamang ang Maharlika Code. Kung ikaw ay nasa Amerika, Europa, parts of UK, Germany, Canada, and Canada. Okay, tuloy-tuloy na tayo. So, napanood ninyo ang ating pag-uusapan today. So, Lisa Smugs, winarla si Kuting sa Vietnam. Attorney Vic, nag-speak up na. At syempre, Tambaloslos, sangkot. Lagi namang sangkot yan. Unahin muna natin yung kasalukuyan or tapos na ba yung hearing. Actually, hindi ko na nasimulan yung hearing na yon at hindi ko talaga napanood yung buo. So, yung konti lang ang ma-share natin kasi mamaya ko na siya panuurin siguro para mahimay natin. Pero dun sa hearing na ginanap dyan sa Senado kung saan iniimbestigahan ni Senator Amy at ang kabuuan ng committee kung saan binabalangkas nila kung ano nga ba talaga o sino ang nasa likod nitong People's Initiative na ito at kung sino-sino yung mga sangkot na nag-push gamit ang bribe, gamit ang pagbayad dito sa mga kongresistang kasangkot nga dito sa pagbili ng mga prinsipyo ng ating mga kababayan through this People's Initiative. So, kanina napag-usapan namin ni Attorney Vic, napag-usapan namin ni Attorney Glenn, yes, kahapon, but dito, kitang-kita na yung lead convener ng pirma na si Mr. Oñate ay nauutal-utal. Okay. So, nauutal-utal siya nung mga kino-question siya kung sino-sino yung mga kongresista na kasama niya sa meeting kung saan pinag-uusapan nila itong People's Initiative na ito. Doon sa clip na napanood ko, tinatanong siya ni Senator Amy kung ito bang litratong ito during that meeting na may mga folder sa table, saan ba naganap itong meeting na pinakita, finlash doon sa Senado. At nilalayo niya. Pero pag nagsisinungaling ka, lalo kang talagang manganganak ng kasinungalingan yung mga sinasabi mo. So, nalaman natin, okay, yung mga nakapanood na yung meeting ay ginanap sa bahay ni Tambaloslos, ni Romualdez, kung saan pinag-uusapan nila kung paano daw makakatulong, okay, itong mga ka-meeting nila o yung mga kongresista doon sa litrato para i-push ang People's Initiative. Actually, mga palangga, kahit hindi mo tapusin ang hearing na yun malinaw pa sa sikat ng araw na ang nasa likod talaga ng paglapastangan sa Pilipino, paglapastangan sa budget, pagbayad, pagbribe sa mga kongresista at pakikipagsabuatan ng mga kongresistang ito. Ang nasa likod nito ay si Tambaloslos at si Romualdez doon sa meeting na yon, doon sa hearing na yon na nauutal. At syempre, pag sinabi mong Tambaloslos, kasama dyan si Lisa Smugs. So mamaya dadako tayo kay Lisa Smugs, di ba? So, napanood nyo ba? Napanood nyo yung mga eksena doon sa Senate hearing? So later on, babalikan natin. Pero gusto ko lang idagdag lang ng konti doon na i-update kayo na kitang-kita na utal-utal itong kasabwat ni Romualdez na lead convener at iba pa nilang mga kasabwat doon na si Martin Romualdez, aka Tambaloslos, ang punot dulo ng pambubaboy, panglilinlang at pangawat ng pera ng bayan para suhulan silang lahat at i-push ang People's Initiative
Para what? Para baguhin ang ating konstitusyon at what? Para magkaroon ng extension of term limit sa kanyang pwesto sa pwesto ni Kuting, kasi mismo may text message dyan na ipinakita ko sa inyo si Senator Amy Marcos na pinapayagan siya ni Kuting. Di ba? Hirap na hirap ako kanina kay Attorney Vic, hindi ko matawag na Kuting si Kuting yung dati yung friend niya. All right, but syempre you have to respect your your guest, unless na lang kung game siya sa mga kuting-kutingan, di ba? But anyway, I tried my best. Na-miss ko kasi si Kuting eh. Ayan. So anyway, mga palangga, di ba, nakita ninyo yung text message na galing mismo kay Senator Amy na may basbas sa likod. May basbas yun ng kanyang kapatid at ni Lisa Smugs. Etong People's Initiative na ito. Kaya naman, ganun kalakas ang loob nitong si Romualdez kasi nga, magkasabot sila ni Lisa Smugs. Tingnan mo yung itsura nila, halos kambal na sila, di ba? Halos magkahawig ng mga jutang Genemes. Yun ang nami-miss ko sa kanina kay Attorney Vic. Ayoko lang siya, syempre. Yun naman, shock. Although, syempre, napapanood niya ako. But I would like to say thank you dun sa, again, kay Attorney Vic na nag-speak up day na siya. Mamaya na yung boljakan sa, sa Vietnam. Exciting yon. So kanina, mga kaibigan, sa interview ko kay Attorney Vic, yung hindi pa nakakapanood, please panoorin nyo, talagang doon ay maliwanagan kayo. Although, si Attorney Vic ay parang prim and proper na, yun ay napanood ko naman siya sa kanyang mga interview, but smart, and you really learn a lot, and he answers straight from the heart. And doon sa interview na yon, malinaw na, okay, sa akin ang lahat. Although hindi man siya brutal like me, kasi hindi man siya maharlika, di ba? Ang pinaka-tanong ko doon na masasabi ko na totoo yung mga sinasabi ko ay nung tinanong ko siya tungkol sa may mga pagkakataon ba na, narinig mo, na witness mo, na si Bongbong o si Kuting ay, naging binulyawan o may physical abuse or verbal abuse na ginawa ni Lisa Smugs. So, ang sagot doon ni Attorney Vic, kung tama ang pagkaalala ko na, parang kung ano man yung narinig niya or something, i-reserve na lang yun. And I have to respect him, sa sarili na lang yun. Pero kahit hindi ni Attorney Vic i-ano sa atin, kayong iba gigil na gigil kasi gusto niyo maging ala maharlika si Attorney Vic. Hindi naman siya maharlika, di ba? Although, he's very smart and straightforward. Pero syempre, abogado siya at hindi naman siya vlogger, kaya hindi siya pwede magjutang Genemes, di ba? Ako lang yun. Akin na yung corona, wag na natin ibigay sa kanya, di ba? So para sa akin, kung you're smart enough at marunong kang magbasa ng kanyang mga mensahe, yung kanyang, the way na i-deliver niya, para sa akin, okay, I underdesire talaga si Kuting. Kasi, marami kasi naka-witness. Actually, sa Vietnam ngayon, nagjumbagan sila kahapon. Nagjumbagan. So ngayon, ang pinaka, maganda yung interview namin ni Attorney Vic. At least, na sinabi niya na hindi siya tinanggal, kundi siya ang umalis. At least, malinaw na yan. Kasi sabi ko nga, doon sa mga tanong ko, marami mga negative forces. And I know that. Kasi isa yan sa mga vlog ko, isa yan sa mga puting ahas ko na kung ikaw ba naman, sabi nga ni Attorney Vic, di ba, ang daming nagka-counterflow, di ba? Imbis na pasulong, para sa tungo sa pagbangon, ang ginagawa, mali-mali, di ba? Ang ginagawa, sumasalungat doon sa magandang layunin dapat nila ni Kuting. Kaso lang, Attorney Vic, abait siya, masarap siyang kaibigan, di ba? Masarap siyang kaibigan, talagang hindi kanya bibitawan hanggang huli. Hindi kanya, yun ang napansin ko. Doon pa rin yung respeto niya kay Kuting. And, commendable yun. Kasi iba-iba tayong tao. At bilang isang kaibigan niya dati, ay imagine mo may respeto pa rin siya sa kabila ng binudol tayo.
I mean, may respeto pa rin siya dahil siguro yung pagkakakilala niya kay Kuting dahil lagi naman silang magkasama, di ba? Doon sa time na lumalaban nga si Bongbong Marcos dito sa electoral protest. And maganda yung ipinakita sa kanya. Di ba? Doon sa pang-araw-araw, every time na magkita sila. And you have to respect that. Ako naman, maganda rin naman pinakita sa akin ni Kuting, pero ilang beses lang naman yon. At alam ko na budol lang talaga yon. So, kung gusto nyo, yung kanina yung mga na nag-message sa parang gusto nyo talagang mag-ala Marla kasi Attorney Vic, no. You can't do that. Kasi hindi yun ang personality niya. And, yeah. Tapos, ang pinakamaganda doon ay nag-speak up na siya. So, imagine niyo, ako para sa akin, ano to talagang panalo na tayo. Although, bonus na lang yun na mahila natin si Kuting palabas dyan sa kanyang ini-enjoy. Actually, si Liza Ahas Araneta Marcos ang nag-i-enjoy sa power. Hindi naman siguro si Kuting kasi nga tao-tauhan lang siya. So, nag-speak up na ang Pangulong Duterte. Malupit ang kanyang binitaw mga salita tungkol sa bangag, tungkol sa pagiging pulboronic. Nag-speak up na ang pamilya ni Pangulong Duterte. Ang dami, si Harry Roque, si Atty. Glenn, andyan kayo. Then, meron tayong Vic Rodriguez na napaunlakan pa natin at nakausap natin siya na malaman natin kung ano yung sa loobin niya at ano yung talagang na-experiensya niya nung time na nandoon siya sa administrasyon ni Kuting. At nakita nyo naman, na mismo galing sa kanyang bibig na talagang kailangan daw ni Marcos na mag-step up. 'Di ba? O mag-step in sa mga decision making, So, malinaw. Kaya nga 'di ba nilinaw ko sa kanya, kay Attorney Vic, nang ibig bang sabihin noon hindi siya ang nagdedesisyon sa mga bagay-bagay at pinaliwanag niya maganda yun. Hindi lang naman siya mag-isa nagdedesisyon kasi may mga cabinet secretaries. Pero the fact na sinabi ni Attorney Vic yun, alam niya sa sarili talaga niya na mahina itong kanyang kaibigan. Kaya nga, nagsabi siya na kailangan ni Kuting na mag-step up. Kaya sabi ko, I don't think so na mag-step up pa siya dahil under desire talaga na-jombag ba naman siya doon? Di ba, na-jombag nga doon sa New York. Then, ngayon, mga palangga, yung sa Vietnam, mamaya na yun. Kasi nasa Vietnam sila ngayon. At doon sa mga binanggit ni Attorney Vic, doon sa interview, ang tinanong ko sa kanya kung ano ba yung pinakamagandang natutunan niya during nung panahon ni Kuting na nandoon, nung time na nandoon siya kay Kuting. At alam mo, napakaganda, i-share ko sa inyo yung sinabi niya nandiyan sa vlog na ang senior niya is yung magandang iniwan na mensahe sa kanya ng physics teacher na nung siya ay nag-aaral sa high school. Ito, very powerful. Nasabi niya, be very, very nice and good to the people that you meet as you climb up the ladder of success. Because there are the same people that you're going to meet when you go down. Diba? Ang ganda. So parang ang ibig sabihin nito, mga palangga, in general, lahat sa atin, at talagang applicable to. Maging ungrateful ka. 'Di ba? Maging mabuti ka dun sa mga taong nakakasalamuha mo, yung tumulong sa iyo na walang-wala ka. Nagpakain sa iyo, nagligtas sa iyo sa kapahamakan, nagligtas sa iyo sa kahiyan, 'di ba? Kasi sabi nga sa sinabi ng teacher niya, pagbagsak mo, ito pa rin yung mga kasama, ito pa rin yung mga taong makakasama mo. At isa dun sa tanong ko, ano yung mga mensahe ng mga loyalista kay Attorney Vic? Kasi syempre, nagkampanya siya. Ano ang sabi? Nakalimutan sila. Wala nang access, pinutol na. Remember my vlog, Agosto pa lang, nung sinabi ko sa inyo na after winning ni Kuting, ang mga group chats ay kinat lahat yung line. Pinagpuputol na yun. Kumbaga, dinilit na yung mga group chats na yun sa iba't ibang mga leaders. So kanina, narinig natin na August of 2022, nung ako ay nagsimula ng nga bells dito, mga palangga, ay talagang, eto, ngayong araw, na-confirm natin mismo from former executive secretary na eto talaga ang ginagawa ni Kuting. Kaya nga kahit gaano ka respetado o kabuti itong si Attorney Vic
bilang tao, bilang sa kanyang former boss, former friend, o friend pa rin naman sila, kaya lang, hindi na sila nag-uusap dahil, bangag si Kuting. Laging bangag, di ba? At makikita mo na yung genuine yung heart ni Attorney Vic na nangarap siya na yung pinag-usapan nila ni Kuting para ayusin, di ba? We talk about agriculture, ayusin ang bayan, yun dapat ang nangyari. Kaya nga lang sabi niya, maraming counterflow, sabi niya ganon. So, imbis na pausad, patungo sa kabutihan, patungo sa kadiliman, which is yung nangyayari ngayon. So, malinaw, mga kababayan, na ang Maharlika na kuda ng kuda, mag-isa lang, di ba, dati, ay ngayon ay tuluyan ng naliwanagan ang lahat na totoo ang pinaglalaban natin dito. Even akong isa sa mga loyalista na nakilala nila ayon kay Lisa, ay talagang nag-speak up as early as August of 2022, nag-speak up na ako. Ngayon, eto lang kay Kuting, di ba? For sure, kasi nakarating sa akin na naaalarma o nagiging bangaglalo si Kuting, si Lisa at ang mga grupo nila simula nung nagkaroon ng Davao Rally at ngayon, okay, yung pag-speak up na. Tuluyan na nga ang pagsasalta ni Attorney Vic. Talagang narinig nyo naman, di ba? Ay naaalarma sila. Dahil hindi nila na-anticipate, hindi nila akalain na yung dating Maharlika lang na pinagbibintangan nila na hindi na pagbigyan ng posisyon, okay, which is hindi naman nag-apply at hindi naman qualified, di ba? Paulit-ulit kung sinasabi na yun ang binabato sa akin, na hindi ka lang nabigyan ng posisyon ng ambassador, ganyan-ganyan. So ulitin ko uli, hindi ako qualified at syempre hindi ka naman tatanggapin na blue passport ka at hindi rin ako nag-apply. And of course, yun lamang ay gawa-gawa ni Lisa at ng kanyang mga hegemonyo sa tabi niya para sirain ako. Pinagbintangan din ako ng kampo ni Lisa na ako ay binabayaran ni Attorney Vic at si Attorney Vic pinagbintangan, pinag-usapan namin yung offshore account pero hanggang ngayon sila na ang most powerful, yan ang claim ni Lisa, most powerful siya, ni wala siyang na-file na case ni isang kaso against kay Attorney Vic kung siya ay nanguha o nagpalsipika ng mga pera o nagbenta ng mga ng prosesyon kasi yun ang binabato nila. Ay sabi ko nga dadamay ako. So wala. 'Di ba? Wala talaga kasi kung akong most powerful, okay, na gusto ko ilagay lahat sa tama, lahat ng nangungulimbat, 'di ba? Talagang kakasuhan ko at kung may ebidensya ako bilang isang first lady ahas, gagamitin ko ang lahat ng powers kung talagang ako ay para sa Pilipino para maputol na ang lahat ng pagnanakaw o kasamaan sa ating bayan. At kung ginawa ni Attorney Vic doon, sasampulan ko siya. Kaso hindi, puro kasinungalingan. Kung ako nga nandyan, di ba sabi ko sa inyo, hindi lang kaso ang gagawin ko. Wala nang kaso-kaso. Bangin na agad. Di ba? Pag nag-neck-knock, shoot na agad sa bangin. Di ba? Yan ang first ko, di ba? Ay executive order ko, maghuhukay ng bangin para pag may nag-neck-knock, shoot na kaagad kayo. So wala nang di ba? Harsh pakinggan, pero Anyway, nakakaloka talaga mga palangga ang mga eksena kaganapan. And now, this is the juicy part. Okay? Okay, so share natin. Doon sa mga naghahanap ng Facebook page ko, Maharlika Network, ayan, pilit na ginagaya ni Lisa ang fake news niyan, ang fake account niyan. Nandyan po yung aking link sa baba. Okay, ito na yung pinaka-juicy part na nangyari sa Thailand, sa Vietnam. Okay, kahapon, di ba, lumayas na naman ng mga ginayupak. Okay, kagabi, bago tayo after natin matapos mag-vlog, may tumawag sa akin na puting ahas from Vietnam. Nagwawala o winawarla ni Lisa Smugs na naman si Kuting Jr. Kaya under desire talaga. Bakit niya winarla? Bakit niya binoljak? Bakit si Lisa nagsisigaw-sigaw na naman sa Vietnam? Bakit? Kasi mga palangga, noong send-off ceremony, ayan, 'di ba? Kinamayan ni Kuting si Inday Sara. Nakita niyo 'yon? Nagte-trending ngayon 'yun Kinamayan ni Kuting, ito papakita natin uli. Ayan Ayan. Nakita nyo? So, di ba,
Ang ginawa, dahil si Lisa Smugs ay sobrang pikon na pikon dahil doon sa nangyari sa Davao Rally at hindi niya maitatago talaga ang kanyang pagiging insecure at ang kanyang pagiging pikon. May mga nagsasabi na hindi daw plastic si Lisa Smugs. Akala nyo lang na hindi siya plastic. Pero sobrang plastic sa lahat ng pinaka-plastic. So yung event na yan, yung send-off ceremony na yan, ay galit na galit ang buwaka ng Genemes na babaeng butod. Okay? Kasi na-miss ko kanina hindi ko nabanggit Ang babaeng butod mudlo, di ba? At putot, dun sa ginawa ni Bongbong, ni Kuting, sa pagkamay kay Inday Sara. So protocol yan Alam ka naman, kung hindi gagawin ni Kuting yun, iba na. Baka, hindi na sila natuloy sa hindi na sila natuloy sa Vietnam. Baka hinila na siya ni Inday. No? Joke lang. So, pagsakay nila sa eroplano, nagwawala na si Lisa Smugs. Papaano nagwawala? Gilit na galit siya, ayon sa ating puting asa, nakasakay dun sa eroplano na hindi niya pinapansin si Kuting. O, di ba? Naloka na naman si Lisa. Baka lahat ng nakasakay sa eroplano o lahat na nasa Vietnam ngayon, mga palangga, baka mamaya, pagdududahan na naman at tanggalin lahat. Okay? So, yun yung kwento. So, from that send-off, okay, hindi sila nagpansinan sa loob. Ayon sa ating puting as, galit na galit si Lisa, si Lisa kung bakit kinamayan si Inday. Okay? So, inaawat siya ni Kuting na mag-behave. Pero talagang talagang ginayupak ang pag-uugali. So, eto na. Pagdating nila sa Vietnam, okay, mga palangga, di ba, syempre, sasalubungin sila mga drama-drama. So, ganun pa rin, plastikan pa rin sila ni Kuting. Eto na. Pagdating sa hotel nila, ayon sa ating bonggang-bonggang puting ahas, ay nanjombag na naman si Lisa Smugs, nag-hysterical mga palangga, nagwala at sinasabing, what? Bakit kinamayan mo si Sara Duterte? Ang sabi ni Kuting ay kailangan niyang gawin kasi protocol yon. Alam mo naman, kailangan nating sa politics, ganyan-ganyan. So galit na galit at nagwawala si Lisa Smugs. Imagine niyo kung gaano ka pikon yung Jodang Genemes na yan. Ay, nako. Alright. Okay, may nag-message sa atin. Okay? Miss Maharlika, masyado namang bitin ang interview mo kay Attorney Vic Rodriguez. Baka naman may part 2, may mga katanungan kami sa susunod. May nag-message sa akin from ibang puting ahas ito. Sabi, ayan, Attorney Vic, kailangan natin mag-part 2. So balik tayo mga palangga. Bangketa talaga yang si Lisa, sabi ni Marigold. So yun, ngayon, habang sila ay nagmamasyal doon sa Vietnam at bilateral relation eklabush, pero ang totoo, ginojombag na naman si Kuting ni Lisa at inuutusan at pinapagalitan kung bakit nakipagkamay kay Inday Sara. A1 yan, ha? Ayan, Inday, alam mo na yan. Alam mo yan, Day. Ngayon, alam mo na, narinig mo na. So imagine mo, nagsiselos daw kay Inday Sara, sabi ni Alan de Guzman. So, baka insecure. Kasi syempre, pretty girly naman talaga si Inday at si Smugs. Signan mo naman, parang kinusmot yung mukha niya ba? Parang corduroy, corduroy. O parang ampalaya, di ba? Di ba? Kung ano yung pait ng ampalaya, parang ganun din ang texture ng kanyang pagmumukha. Okay? Parang bata, di ba? Parang bata, sabi ni Rosalie Santos, parang bata at walang kagalang-galang. So, okay? Punggok, sabi ni ako si Jesser. Buti nga kamay, hindi beso. Ayan, sarap tarisin ng garapatas. So, mga pakaibigan, dito nyo makikita na talagang dapat na kayong mag-speak up day. At doon sa mga nakarinig, okay, doon sa Vietnam, dahil hindi na, alam mo si Lisa, kapag ang utak mo ay niluluto na ng puro inggit, puro pagnanakaw, puro alak, puro pulburon. Sabi nga ni Spokes Roque, panood ko yung vlog niya nung kanina ba yon, tungkol doon sa pulburonic naman ni Kuting, hindi ka talaga makakapag-function ng tama. Di ba? Kung ako nga lang, pagpuyat ako bangag ako minsan. Di ba? Minsan, naalala ko dati, puyat, hindi ako nakapagpahinga.
Ang pinag-uusapan ko si Andres Bautista ng Comelec noon. Ang pinagsasabi ko, ang apelyido na binabagyo, Andres Bonifacio. Kung hindi pa kayo nag-message, ma'am, hindi po si Andres Bautista, si Andres Bonifacio. Ay, hindi po si Bonifacio, si Bautista po. So kung hindi ka nakakapagpahinga, puyat ka, di ba? Talagang hindi, minsan bangag-bangag ka din. Ang importante lang, yung pagiging bangag mo ay dahil sa pagiging hardworking mo, pagtatrabaho mo, hindi dahil sa polboron. Kasi, kung hindi pikon si Lisa Smugs at hindi rin polboronic ang utak at nicotine na ang utak niya at puro jalak ang nasa laman ng coconut shell niya, 'di ba? Hindi siya mag-acting na ganoon. 'Di ba? Hindi ka kahit gaano pa kainis mo dun sa taong 'yon, 'di ba? Maging aayos ka kasi napapanood ka hindi lang ng mga Pilipino kundi ng buong mundo. So kung ang mga international observer ang titingin dun sa ginawa niya, yun ay isang pagiging bangketa, di ba? May nag-comment dyan kanina, pagiging kalye ang pag-uugali. Mabuti pa nga yung mga taong nasa kalye, di ba? Matitino pa. Sabi ganon. Tunas, sabi ko na nga sana napatid, sabi ni Tab Lee. Sabi niya, sana napatid sa step ng pag-snab kay BP. So, ibig sabihin mga palangga, we have an incompetent administration. And sa pinagsama-sama nating mga sinasabi ng mga former leaders like Pangulong Duterte, like Attorney Vic, Glenn Chong, Spokes Roque, Kong Ungab at yung mga nagsalita doon at iba pang mga andyan yung mga magagaling din na mga yung mga speakers na hindi na natin maalala kung ano yung mga pangalan nila. Na ang ating gobyerno, ang administrasyon ni Kuting ay talagang pabagsak na sa kumunoy. Sabi ka nag-message sa akin, Miss Marlica, masyado mo naman yatang dinadalian ang sabi ganon, masyado mo na lamang, shout out dito kay Madam, kay Madam M din to siya eh. Sabi niya, masyado mo namang minamadali daw, sabi ganon, na matanggal si BBM. No, hindi ko siya minamadali. Alam mo, kahit anong gawin natin, ma'am, kahit anong gawin natin palangga na magngaw-ngaw dito nang walang katuturan, walang basihan, gusto mo lang, galit ka lang sa tao, hindi magiging effective. Kung ang taong sinasabihan mo na ganito, like si Kuting, kung si Kuting ay sa kabila ng pagdadadakdak ko, ay nakikita niyo na booming ang ating ekonomiya. 'Di ba? Ang mga OFW nagsiuwian dahil mas maraming opportunities sa Pilipinas. Hindi nagkakaroon ng mga brownout dyan sa airport, hindi hinaharang ang mga taong gustong mag-abroad, gustong mamasyal. Gumaganda ang agrikultura, na-reach natin ang 20 pesos na bigas. 'Di ba? Yung mga balikbayan boxes natin na pinapadala nakakarating ng tama. 'Di ba? Hindi binubuksan ng mga buwaka ng ina sa customs. Kahit anong salita ni Maharlika dito o kung sino pa mang persona, hindi siya magiging effective kung taliwas sa nangyayari sa ating bayan, sa ating ekonomiya. Kung ang ating ekonomiya at ang mga tao ay nagkakaroon ng trabaho. Ito na lang yung sa People's Initiative. Kitang-kita ninyo, huling-huli, mismo the presidential sister, mismo the former president, nagsalita na, Attorney Vic, lahat nagsalita na ito ay hindi tama na ginagawa. So kahit anong ngaw-ngaw ko dito, di ba, ay hindi kayo maniniwala kasi iba yung nagaganap sa Pilipinas. Kaso, kung ano yung sinasabi ko dito, nagiging balita at nagiging totoo na nararanasan ninyo sa Pilipinas. Di ba? Katulad niyan, yung kick-off rally nila dyan sa Carino Grandstand. Ayan, sinabi ko sa iyan, ako ang isa sa pinaka-unang nag-expose niyan sa inyo na pinadalhan ng memo itong mga iba't ibang ahensya ng gobyerno. Yun ba kung kasinungalingan ko yun? Maniniwala ba kayo sa akin? Of course not. Di ba? Mumurahin niyo pa ako. Kaso with ebidensya nitong kanilang internal memo from different government agencies, totoo yung sinasabi natin dito. O anong nakita niyo doon sa Quirino Grandstand? Di ba?
nag-perform, nagsayaw-sayaw ang mga, of course, mga bayad sila. Nakita nyo, ginamit ang mga tao dahil sa ayuda. Tapos nagsalita lang ng less than 5 minutes si Kuting. Tungkol saan? Para bangunin daw, para magkaroon daw ng bagong Pilipinas, para daw iparamdam sa taong bayan ang bagong Pilipinas, hindi lang daw dapat sa gobyerno. Walang bagong Pilipinas, sabi nga ni Attorney Vic, meron bagong logo. Di ba? Nalala nyo? Yung nakapanood. Walang bagong Pilipinas na umunlad sa panahon ni Kuting, kundi yung mga logo ang mga bago. Pinagpapalitan kasi sa bawat palit ng logo, kumikita dyan. Okay? Kumikita sila Lisa, kumikita sila Altenco, kumikita sila Paul Soriano, kumikita ang tourism. Yung mga issue na yun. 'Di ba? Yung nagpapalit ng logo, yung tourism what do you call it? Yung kanilang pagbili ng stock footage na in-expose din ni Sasyan. So, walang bagong Pilipinas, kaya logo lang. 'Di ba? Ang bago sa kanila, yung bagong-bagong pagnanakaw, pangungulimbat dito sa pera ninyo. Ayan, babalik na naman tayo sa PCSO. Okay? So nakikita nyo, so kahit ano ma'am, yung nag-message, kahit ano pang sasabihin natin, gusto natin matanggal ang isang tao, kung siya ay nag-perform ng tama, hindi siya matatanggal. Look at Duterte. Love the Philippines, sabi ni Jaco. Thank you, Palangga. Panahon ni Pangulong Duterte, the moment na umupo siya, ang dami mas malupit dahil ang media pinagtutulungan siya, local and international. Natanggal ba siya? Ang daming binato sa kanya. Natanggal ba si Duterte? Hindi. Bakit? Kasi taliwas sa binabato sa kanya, maganda yung nangyayari sa pamumuno niya. Katulad no lamang ng yung tungkol sa airport ng mga tanimbala, 'di ba? Ano sabi ni Duterte? Papalunok ko lahat sa inyo 'yan. Ipapakain ko sa inyo lahat 'yan kapag mayroon pa kayong tinamnan. So, nagbago yung proseso diyan sa NAIA sa airport. Buti nga si Pangulong Duterte, papalunok lang niya sa inyo. Ako hindi. Kung ako nasa katayuan, kung may power, ako ang presidente, chika lang naman. 'Di ba? Tatanggalin ko yung pulbura, ipapasingot ko sa inyong lahat. Hanggat sa maging masobrahan kayo, sa bawat tanim nyo ng bala, tatanggalin ko, okay? Papasinghot ko sa inyo. Lahat ng mga kawatan o lahat ng mga extortionista dyan sa airport o sa immigration. 'Di ba? So, kahit anong bato kay Duterte noon, na ganito, na ganyan, iba yung nagiging, nakita ng mga tao. Although, hindi nga perfect, may mga eksena din, kaya binabatikos ko rin naman yun. Okay? Pero iba ngayon. Magdadalawang taon na si Kuting. Ano ang achievement ni Kuting? Travel here, travel there, concert here, concert there, concert sa Carino, pagnanakaw here, pagnanakaw there. So kahit anong gawin nilang pagbabayad ng trolls, pag-force dito sa mga government employees para sabihin na si Kuting ay rockstar pa, hindi mo pwedeng pilitin ang mga taong umayon sa gusto nilang naratibo na si Kuting ay mabango pa. Kasi nakikita naman sa ginagawa niya at mismo doon sa mga survey ay bumagsak na siya. Di ba? In the past. So kahit anong gawin mong dakdak dito sa social media o mga meeting the advance o yung mga katulad ng Davao Rally, kahit anong gawin mo, kung yun ay mga eksena at gawa-gawa lang, hindi yun magiging effective. Kasi kung nagsisinungaling ang mga speakers, tagapagsalita, mahalata mo yun. Katulad nung nangyayari ngayon dyan kay Oñate na nagsusuntukan, okay? Nagka-counterflow yung kanyang mga kasagutan, yung kanyang mga kasinungalingan na kesyo wala daw kinalaman si Martin Romualdez at si Zaldico dahil magkasabot yung mga hinayupak na yan. Dito sa pagpupush ng People's Initiative, pero ang nangyayari, nakikita sa mga ebidensya na nag-meeting sila sa bahay ni Speaker Tambaluslos. Kaya nakakaawa talaga yung bayan, mga palangga. Kaya kung mayroon lang akong power, mga palangga, yung magic wand ko, kung may power lang, okay? Nakakapagod na itong mga hearing-hearing na yan, di ba? Sayang ang pera ng bayan. Bangin lang ang katapat niyan, di ba? Bangin lang yan. Kung ako niyan, Senator Amy, di ba, yung pagbukelya niya, kaya nga tinanong ko yan kay Attorney Vic, na pag kung ganyan ba ang mga practice,
dapat parusahan na yung mga yan. But syempre, he's a lawyer, dadaan ka sa proseso. Pinaliwanag niya na kung ano ba ang nakomit nilang mga kasalanan. Ako kasi, hindi man ako abogado, gusto ko bangin agad. Kasi sayang. Di ba? Harsh, no? Di ba? So sayang yung pagkakataon ng hearing-hearing, kakain pa yung mga hinayupak na yung lahat, pera ng bayan, gastos ng bayan, tapos ang pinag-uusapan pagnanakaw. You see that? So only sa panahon ni Kuting. Okay? Although we all know, in the past administrations, may mga korupsyon. Wala, hindi yan natatapos ang korupsyon. Ang sabi ko nga, eto lang, okay? Doon sa mga kaibigan ko na nagme-message din sa akin. Ikaw, sabi nga nun, wala namang magbabago eh. Lahat naman niya magnanakaw. Do you think I'm stupid para hindi ko malaman yun? Lahat nangungumisyon. Okay? Pag nagkaroon ng business sa government, kahit ka naman saan pumuntang nasyon, kahit saang bayan, pero ang pakiusap ko lang, wag naman 50%, 60%, 70% ang nakaw niyo. Kung meron kayong business transaction with the government, just take the 10% na profit. Kasi negosyo, natural yan. Magdinegosyo ka, kikita ka. Pero hindi yung papasukin mo, di ba? 50%, 60% ang kickback mo. Imagine nyo, sa budget ng ating gobyerno sa mga isang proyekto na let's say para sa kalsada, para sa mga tulay. Imagine mo, let's say for example, doon na lang tayo sa maliit, 1 milyon ang budget sa tulay. Okay? Sa bawat mga distrito ng mga buwakan ng inang mga kongresista na yan. So kung ang nanakawin nila ay 60% of it, 600. Okay? Sa worth 1 million project, 600 ang kukunin nila na bulsa kickback, 60%. Tapos 40% na lang ang matitira. That's 400. Anong tulay ang may papakabit niyan o mapapagawa niyan? 'Di ba? Alambre, 'di ba? Kaya yung mga tao tumutulay sa alambre ni kamatayan every single day pag dumadaan diyan sa tulay na 'yan kasi what? Substandard. Kasi ninakaw na ng mga buwakan ng GNMS ng mga kongresista at number 1 promotor diyan ayon sa aking puting as ang anak ni Lisa Smugs na gusto niyang maging presidente sa 2034. Walang iba, si Sandro Marcos. Okay? Yaan ay kumikickback at ang kanyang chief of staff ay kasabwat niya sa pagkikipag-bribe o pakikipaghingi ng mga porsyento sa mga kongresista dyan sa loob ng Kongreso. Lubog talaga itong ating itong administrasyon na ito maliban sa bangag na, 'di ba? Binabangag nila lalo ang tao dahil wala na makain yung tao, wala na opportunity. Kasi instead of that money mapupunta sa taong bayan, napupunta sa kanilang lahat. Katulad ng sinasabi ko ni si Zaldico na kasabwat ni Romualdez. Pumunta ako ng Paris. Meron tayong kababayan na taga-Paris na sinasabing niya na reliable yun. Hindi ko lang pwedeng sabihin kung ano yung pagkakakilanlan niya kasi baka gurgurin. Kasi kakilala mismo ng asawa ni Zaldico na bumili ng apartment sa Paris. Magkano ang apartment doon? Nagpapasara ng mga designers store para mag-shopping at mag-party-party sila. Katulad ni Puso. Di ba? Pare-pareho mga hinayupak. Nakita ninyo, instead of spend yung mga perang yan, we're talking about Zaldico. Wala pa ang mga ginagawa ni Lisa Smugs. Wala pa ang ginagawa ng Presidential Communications. Wala pa yung sa PCSO. Wala pa yung sa agrikultura, sa custom. Ay puwa ka ng ina, hindi ka ba mapapamura nun, mga palangga? Kaya yung speak up day na. Ito na, nag-speak up na si Pangulong Duterte, nag-speak up na si Attorney Vic. Lahat nag-speak up na. So dun sa mga men in uniform na lagi nating binabanggit, sumabay na kayo ng bonggang-bongga kasi nakasalalay sa inyo ang kinabukasan din ng mga anak nyo, mga susunod na henerasyon na lagi nating sinasabi. Wala na. Okay? Sino nagsabi doon? Si Tulpo, wala. Si Tulpo sa hearing kanina. Ay, si Tulpo, no, mukhang nakakobra din na yung 1 billion. See that? Imagine mo yan. Hearing sa PCSO. Mukhang nagkabayaran na. Di ba? Isa yan sa mga expose ko. Kaya sabi ko mga kababayan, kahit anong gawin natin dito, kahit anong magsalita ako ng mga about kuting-kuting, kung mabuti ang ginagawa ng gobyerno, walang impact yan. Kaso, ngayon, nakita nyo, di ba? Anong meron sa Vietnam? Anong meron? Pagbalik ni Kuting? Okay? Sabi ni Chini, pambili ng mga Hermes, Chanel, yes palangga.
pagbalik ni Kuting, ano sabihin niya? Meron naman tayong pledges from Vietnam. Hindi ba nakakahiya yun? Na ang Vietnam laging dati nakapailalim sa Pilipinas in terms of magandang ekonomiya. Ngayon tayo pa magkukuha ng mga pledges, eklabush. Ano na nangyayari sa mga pledges ni Kuting? Di ba? Yung pinagsinungaling niya sa inyo na, galing tayo ng ganitong bansa. Nakakuha tayo, galing tayo ng Amerika, ng Singapore, o kung saan pa man. Na tayo nakukuha ng ganitong pledge. At ito ay makakapagdulot, projected, futuristic, na makakapagbigay ng 270,000 jobs. Nasa na yung 270,000 jobs? It's all what? Hallucinations. It's all what? Kabangagan. Diba? Hindi niya nga maamin mismo. Okay? Diba? Hindi niya ma-deny ang mga bato sa kanya ni Pangulong Duterte na siya ay kasangkot sa narco-list. Diba? Tapos titirahin ng Pangulong Duterte na ipiliwanag na ni Attorney Glenn Chong. Titirahin ng iba, about pen, nil si Pangulong Duterte. Di ba doon mo makikita na talagang sukol na siya. So dapat na niyang, mag-resign na siya kasi wala na siyang kredibilidad. Unang-una, Kuting, buti nga may nagre-respeto pa sa'yo na kaibigan mo na si Attorney Vic. Di ba? Wala kami respeto sa'yo, kami numura kita eh. Jutang Gina, you don't deserve my respect actually. Okay? Hindi mo deserve ang respect ng taong bayan. Dahil, di ba, narinig mo yung for sure, may taga-PCO dyan na nagmamasid. Narinig mo ang sabi ni Attorney Vic? Di ba? Sabi ko, Attorney Vic, kung ikaw ang binabato na nagtupulburon ka, papayag ka ba na magpa-test, pagpa-drug test ng live or harap-harapan, transparent, or sa independent clinic or hospital para sabihin na ikaw ay what? Ikaw ay zero or free from that pulburon substance. Ano sabi ni Attorney Vic? Yes! Walang dalawang isip. Yes, sabi niya, dalawa tayo. Magsabay tayo para malaman natin kung sino sa atin ang nagpupulburon. See that? Mahirap bang gawin yun kung wala kang tinatago? Coming from former executive secretary, yun yung advice ko, yun ang tinanong ko sa kanya yata, di ba? Parang ano yung ma-advise mo sa Pangulo, Yo? Pero, yun nga, si Proud Pinoy Live. Thank you, Palangga. Fair Lady Marika, I really enjoyed your interview with Attorney Vic, professional. O, di ba? Paminsan-minsan, professional naman ako, Palangga. Di ba? Sa totoong buhay, kaya ko naman magpaka-professional. Pero kasi, personally, I'm very fond of, kuting-kuting, meow-meow-meow. Di ba? So nakita niyo, napakadali lang sagutin. Nagpupulburon ka ba? Anong sabi niya? Ayaw niyang entertainin yung mga gano'n, ayaw niya i-dignify yung mga gano'ng katanungan. Siya nga! Madali lang sagutin. Kung ako tatanungin mo, Marlica, nagpupulburon ka ba? Oo, sarap-sarap nga. Sarap ng real pulburon, di ba? Malapit ako magluto ng pulburon pag may time ako. Di ba, napakadaling sagutin yon. Hindi ako nagpupulburon. Sinungaling yang dating presidente na yan, hindi ako nagpupulburon. Eto, sige, para, once and for all, matapos na to, sige, live, para maipatunayan kasi matagal na yan. Usap-usapan sa kanilang circle, kanilang mga kamag-anak na narinig ko, ito sige na, para matapos na yan. Gusto kong patunayan sa mga Duterte na yan, na mga sinungaling sila, ganito, ganyan. Ito, magpa-drug test na ako. Total, gumagastos naman si Kuting dito sa pagpupwersa ng mga government employees, pagbayad dito sa mga performers na nag-show doon sa kick-off rally. Sige, once and for all, magpa-drug test na tayo ng bonggang-bongga para matapos na itong pinagsasabi ni Marlica. Diba? Yung totoong drug test. Diba? Hindi yung diba? Distorted. Okay? Hindi yung kinausap yung doktor. Napakadali na sagutin. So, syempre, guilty yan. The way na sumagot siya, guilty. Ikaw na mismong taong nakapanood ngayon sa akin na kahit elementarya lang ang natapos mo. Diba? Para mapatunayan mo. At saka, the fact na presidente ka binabato ka ng ganitong kontrobersya. Para matapos na to, I challenge you, Kuting. Well, I know you're not gonna do that. Kasi hawak ka nga sa itlog ni Lisa. Yung itlog mong galiit, hawak ni Lisa Smugs. Diba? Ang layo ng sagot sa tanong, sabi ni
Ma'am Rebecca Ogata. Exactly. Sabi ni Kat Serrano, we deserve to know the truth. Yeah, kasi hinahawakan mo yung pera namin eh. Ginagastos nyo, tanginan nyo, ginagastos nyo yung pera ng bayan. Pinapaaral nyo kay Arjen Nieto, kay Taning sa London, buwakan ng GNMS nyo. Yang kasabwat ninyo. Imagine ninyo, ang daming mga taong deserving para pag-aralin ng pera ng gobyerno dahil lang dito sa inyong asong julol na iniyayakap na ni Aida. Malapit na yan. Diba? Yakap na ni Aida. Akala ni Taning ay mabitbit niya ang perang ninanakaw nila ni Lisa sa hukay kapag niyakap pa sila ni Aida. Di ba? Oh, nakita niyo yung mga ginagawa nila. Kaya kung ang mga sinasabi ni Maharlika at iba pang mga nag-speak up na ay walang katuturan, hindi magbubunga ng ganito. Sa tingin mo, yung mga matatalinong tao, yung dating presidente katulad ni Pangulong Duterte, magsasalta na lang ng ganun na walang basihan? You know, nakita niya mismo dun sa narco list na yun eh. Si Vic Rodriguez, magsasalita ba yun? Kung ito'y nagsisinungaling, siya mismo executive secretary, dating executive secretary, naranasan niya yung mga negative forces. We all know dun sa interview na yun. He's just very professional. And talagang, he's a nice friend. Kaya magaling siyang kaibigan. Kaya talagang makikipagkaibigan na ako kay Atty. Vic. Hindi niya ako ilalaglag, di ba? At least hindi ako ilalaglag ng bonggang-bongga. Ayun. So, ang nangyayari, actually, sabi ko nga, di ba, minsan naiiyak ako, you know, behind the scene, umiyak na ako. Sabi ko nga, napapagod na ako, tangin na, sabi ko na gano'n, wala pang nagsasalta, namamaos na ako. Pero lalo akong nagiging motivated. You know, after that Davao rally, after this Vic Rodriguez interview, I hope may mga susunod pa, lalo akong ang tawag dito, lalo akong ginanahang lumaban. Kasi sabi nga ni Attorney Vic doon sa interview, wala tayong choice. Kasi tayo yung mga Pilipino. Kaya kailangan nating magsalita. Kailangan natin mahalin ang bayan natin kahit na ganito ang sitwasyon. Yun din ang sinasabi ko. Pero may mga time talaga na nadidrain ako eh. Na hopeless na, di ba? Sabi ko, hopeless na yung Pilipinas. Pero I believe, one day, sa maliit na porsyentong pag-asa natin, matatapos din ito. Ang sa akin lang, tangay na, hindi natin masizero ang corruption. Pero wag naman yung ganitong ginagawa harap-harapan. Binababoy na ang Pilipinas, kick-off rally, pipilitin ang tao. Di ba, tinanong ko si Attorney Vic, Attorney Vic, kung ikaw pa rin ang executive secretary ni Marcos, papayag gagawin niya. Ang sagot niya dyan, hindi. Di ba? Kasi hindi nga maganda yung way, di ba, ng pag-imbita, tsaka tapos na nga yung eleksyon. Bakit ka mag-keep off rally? Bakit ka dun mangangampanya? Just to show the people na ikaw ay sikat o rockstar. Never ever mong mabili. Parang pag-ibig yan. Mga palangga, tandaan nyo. Parang pag-ibig yan ng babae at lalaki. O, you know, parang pag-ibig na kahit anong gawin mo, kahit anong push sa'yo ng iyong magulang, di ba? Na mahalin mo si Kuting o si Pedro, kung wala kang nararamdamang pag-ibig sa isang tao, para kang tinutorture, para kang gusto mong, you know, sumuka sa pinapagawa sa'yo ng magulang mo o kung sino pa man, di ba? Hindi mo siya gagawin kasi labag sa loob. But it's sad to say na nangyayari yung ganyan, di ba? Na pinupush ka. Ito, sa usapang buhay, pinupush ka ng mga gulang mo na patulan yung isang taong ganito kasi may pera siya, kahit amoy lupa na siya o masyonda, di ba? Kahit pikit matang, tatanggapin mo kasi para makatakas ka sa kahirapan o parang ganon. So it's the same thing na ginagawa, tama ba yung aking example? So it's the same thing na ginagawa doon sa ginawa nila doon sa kick-off rally na pinilit nila yung mga government employees na kahit masama sa loob nila, wala silang magawa. Napag-usapan din naman ng Attorney Vic doon. Kasi, bibigyan sila ng ganito, may earned leave credits nga sila, di ba? At bibigyan sila ng additional leave, di ba? So, wala kang choice. At kaysa nga naman tanggalin ka, o pag-initan ka, o tutukan ka, kahit labag sa loob mo, pumunta ka doon sa kick-off rally na yon. At kahit labag sa loob mo, galit ka kay Kuting, na ikaw ay taga-barangay somewhere in Manila, di ba? Pumunta ka doon kasi merong ayuda.
merong pinabigay na bigas. Actually, may nag-send sa akin eh. May bigas, may mga sardinas from DSWD. So nakita nyo yung paggamit sa Pilipino. So they were there actually, not because gusto nila sikutin. Pero dahil sa tawag ng sikmura, tawag ng kahirapan, tawag ng para hindi sila magipit, kaya sila nandoon. Diba? Katulad ni Inday Sara, di ba pumunta doon? Ang pagkakaalam ko, kaya pumunta si Inday Sara doon. Hindi pagkakaalam ko. Ayon sa akin puting ahas, buti na alala ko. Kaya pumunta si Inday Sara doon, nag-speech siya doon ng kaperaso ng speech niya. Dahil gusto niyang ipakita sa kanyang nasasakupan sa mga teachers sa Department of Education na sinusuportahan niya at inaalalayan niya yung kanyang mga tao. Not really because of kuting, pero yung kanyang pakikisama. Dahil para bang pangit nga naman daw na itong mga pinwersa ni Lisa, ni Kuting, na pinadala ng memo ng mga taga-DepEd nandoon, tapos si Inday wala. So kaya minabuti niya para pa rin maipakita sa tao na she's doing the right thing, nandoon siya. Kaya yung iba na, oh, ano si Inday, no? You have to understand that, na Vice President siya. At nakikita natin dito na ito si Inday, maninindigan to. Hanggat hindi sinisipa ni Lisa to, hindi aalis yan sa Department of Department of Education. So ang nababasa ko dyan, hindi si Inday magre-resign. Iintayin niya, okay, na maghuramentado si Lisa Ahas at pilitin si Kuting na tanggalin siya sa DepEd. At doon lalo magsisimula ang kadiliman at karimlan ng gobyerno ni Kuting. Right? So, mga palangga, ngayon, nasa Vietnam siya. Anong ginagawa lang ngayon? May bago ba? Kung di ba naman jutang Genemis itong si Lisa? Pinapakita niya sa mga PSG, pinapakita niya sa mga tao ang pagtatantrum niya. Kaya wala na silang dalawang puwang ni Kuting dyan sa administrasyong yan. Kasi nakikita naman ang PSG eh. Nag-aaway sila, nagjujumbagan sila. 2022 pa lang nagjumbagan ng mga jutang Genemis. Kaya nga, you know, kailangan ni Kuting mag-step up, sabi ni Attorney Vic. But again, never ever mag-step up ang isang underdesaya, ang isang tamad, ang isang vangag na nagdedesisyon lamang sa kanya ay ang kanyang asawang, di ba? Dorobo, ang kanyang asawang ampalaya, ang kanyang asawang punong-puno ng nikotin ang utak, punong-puno ng kadiliman, ng burak ang puso, dahil ang inuna nila ay pagnanakaw, pangulimbat, at para magiging milyonaryo. Diba? Kung ikaw ay Pilipinong gising at hindi ka trolls at hindi ka binabayaran ng presidential communications at ni tambaluslos katulad ni Kalbo, you know the Kalbo, di ba? Di ba? Nag-away-away na yan sila sa presidential communications. Kung ikaw ay gising at mahal mo ang Pilipinas at ikaw ay patriot na tinatawag, ikaw ay nationalistic, di ba? Meron kang pagmamahal sa iyong pinanggalingan sa bayan mo, obvious naman mga palangga, di ba, na hindi ka maniniwala sa ginagawa ni Kuting ng Norte. Bangag, bangag na bangag. Even ang mga mensahe sa mga Pilipino, paulit-ulit nung nadoon siya kahapon sa Vietnam, the same script. Oh, kayong mga OFW, ganyan-ganyan. Asa ba si Kuting ko? Kayo mga OFW, di ba? Ipinagmamalaki ko kayo. Ipinagmamalaki dahil tayo ay kilala na sa ibang bansa na tayo ay magagaling. Kaya naman kayo, ay putang ina. Walang sincerity. Yung mga ganyang speech, binabasa pa niya. Ibig sabihin mga kababayan, ay hindi talaga ito'y galing sa kanyang kaaloob-looban. Talagang nagbe-base lang siya sa script. Sabi ko nga, pag na-off script yan, bangag-bangag lalo yan. Yung simpleng ganyan, Tagalog lang naman ang i-address mo. Tagalog lang ang i-address mo sa taong bayan. Babasahin mo pa sa script kasi hindi galing sa puso niya. Look at the Mr. Fenta. Di ba? Yung kay Pangulong Duterte. Si Mr. Fenta na lang tawag natin, ha? Motherhood statement, sabi ni Kat Serrano. Look at Mr. Fenta, di ba? Kahit naka-Fenta, tuloy-tuloy. Okay? So kita mo yung, again, yung pagbabato kay Pangulong Duterte, sabi nga ni Attorney Roque is ad hominem. Yung bato, ang tanong sa kanya,
You know, ang aminin niya lang, oo o hindi. Kung siya ba ay nagpupulburon, ay hindi. Ang sagot niya ay yung nagsabi nakapenta niya, pero na without Kutings, hindi nag-isip si Kuting. Na again, si Mr. Fenta, kaya siya nagfenta, kasi nga, yun ay doctor's prescribe. Diba? Contrary doon sa kanyang tinitira na available sa kanyang mga kaibigan na supplier, mga palangga, di ba? Yun. So, pabibintangan si, babaanuhin si Pangulong Duterte na gano'n, magkaiba. Ang prescribed medicine doon sa, medicine. We called it medicine or prescribed drug, di ba? Doon sa tinitira niya for recreation para lang siya maging high, para lang siyang magiging what? Magiging bangag. So, ibang-iba yon, di ba? Mashups by Dr. Il. Thank you. So, makikita nyo, mismo sabi ni Palangga, si Cosetting, di ba? Nagsalta na, oo naman mga palangga, nalaman na nating lahat yan. So, the moment that we are waiting for is yung paghila sa kanya, pag-extract sa kanya. Pag-extract, di ba? I-extract natin siya sa kanyang kinauupuan dahil binababoy na nila ang ating bayan, binababoy ang Pilipinas, binababoy tayong lahat. Di ba? Ginagastos ang pera natin. Sabi ko nga doon sa hearing kanina, dyan sa Senado, nakakapagod na. Nakita ninyo ang hearing? Puro kawat po. Hearing sa Senado, puro pagnanakaw ng gobyerno ni Kuting sa loto. Ngayon, hearing na naman, puro pagnanakaw, bribe dahil din sa People's Initiative. Na dapat sana ang pinag-uusapan nila dyan kung paano nila ma-improve ang kinabukasan ng Pilipino, paano sila makapagpasa ng mga batas para ang makinabang ay mga Pilipino, ay mga kababayan natin, para magkaroon ng mga additional pagkakitaan, livelihood programs, pagpapaganda ng ating bayan. So, ini-hear nila dyan, puro pagnanakaw lahat. At ang sangkot, sila-sila. So, ano pang inaantay ninyo? Speak up day? Diba? Get up. Speak up and pick them up. Extract them. Mula dyan sa Malacanang. This is your fair lady Maharlika mula dito sa California. See you again later. Thank you. At